session. Hindi po ako nakapag-upload prior sa schedule natin today kasi hindi ko po akalain na matutuloy yung session today dahil wala po kaming nahanap na doxycycline. Hindi naman sa walang nahanap guys, yung may nagka-aberya po. So, supposedly mag-upload ako ng journal before po ng 5th session para i-update kayo. Ayun po, kaso po nagkaroon ng aberya. So, kwento ko na lang po sa inyo maya-maya. Pero, ayun po. Buti na lang po, thank God, na natuloy today. Salamat kila Sir Lian at saka kay Sir Jomar na tumulong po sa atin na matuloy for today's session. Kasi, kung naalala nyo po sa update ko, nakakuha po kami ng 10,000 na guarantee letter sa PCSO. Nag-grant po yun sa OncoCare. So, kampante po kami na mabibigay po sa amin yung gamot dahil nga meron kaming approved GL sa PCSO. Nung time na kinausap namin yung OncoCare, kumuha kami ng quotation at saka nung na-approve na po yung GL sa kanila in-address, sumasagot po sila na tumatanggap sila ng PCSO guarantee letter. Ngayon, ito po nangyari. Hindi pa po nung nag-grant, hindi pa po namin pinuntahan yun kasi medyo malayo-layo po rito sa amin. Sa Quezon City pa po sila. Siguro, yan yung isang part na medyo nagkulang kami. Pero kasi may 1 month naman po yung validity ng GL. Kaya, guarantee letter. Kaya, kampante kami. Kaya, ang nangyari, so habang papalapit yung session, kasi syempre po, malaki po yung gastusan, hindi po kami nakapunta agad dahil sa financial constraints, ganyan. Itong bago po nagpunta sa OncoCare, nitong siguro Tuesday po kasi kami pumunta doon. Nakuha na namin yung sa SSS po na disability. Maliit lang po, pero malaking tulong na rin po kasi nakabili po kami ng Trastoso, ma'am. Yan. Kasi inabot kami ng holiday dun at saka may mga rin po, guys, may schedule din yung panghingi ng GL, lalo na sa gamot. Hindi naman po kami nasa public hospital, kaya ang lang po, yung DSWD, PCSO, Office of the President, ganyan. So, ayan. Anong tawag dito? Sa Cancer Institute, lumapit tayo, pero ilalakad pa po natin yan Ayan, anyway. So, pumunta po yung partner ko sa OncoCare, dala lahat ng mga dokumento, ganyan. Tapos pagdating doon, yung nanghingi sila na yung 3 quotation na pinasa sa PCSO. Syempre po, iba-ibang pharmaceutical po yun. Yung pagdating doon, ang sabi po, hindi po nila tinatanggap yung isang quotation doon. Hindi ko po maintindihan yun kasi hindi naman sa kanila yung quotation. Ang grant naman po ng PCSO, yung kanila. So, parang deceiving po na hindi nyo bibigyan ng gamot yung taong nabigyan ng guarantee letter ng PCSO na kiniklaim nyo na tumatanggap kayo ng PCSO guarantee letter. Tapos pagdating doon, hindi nyo bibigyan ng gamot yung mga nandyan po sa OncoCare dahil yung isang quotation ay hindi ninyo tinatanggap. Ano sense nun? Hindi naman gamot nila yung kukunin sa inyo. Hindi po ba? Hindi ko maintindihan. Hanggang sa, yun lang po, hindi kami nabigyan ng gamot dahil sa yung isang quotation daw po, yung galing sa Garods, hindi nila tinatanggap. Anong sense nun, di ba? Hindi ko maintindihan. At, correct me if I'm wrong, kung kayo naintindihan nyo yun, na hindi sila magbibigay ng gamot kasi yung isang quotation na ipinasa namin sa PCSO ay hindi nila tinatanggap. Anong sense nun?
Hindi ko talaga po maintindihan. So, yung 10,000 po na nakuha namin guarantee letter sa PCSO, hindi po namin mapapakinabangan dahil hindi naman po pwedeng idalhin yung guarantee letter na yun sa ibang pharma. Dahil hindi, siguradong hindi kami bibigyan. Dahil ang address po nung guarantee letter namin ay PCSO. Ay OncoCare. Ba po ang gulo? Ngayon, hindi ko pa po alam kung paano yun maano sa PCSO, correct kung ano, kasi yun nga yung pinili nila, yung OncoCare. I don't know. No, medyo disappointed po ako. Kaya, ayun, kaya nawalan po kami ng gamot. Yung Doxytaxel, yun po lang hanggang kunin namin dun 10,000 po kasi yung nag-grant. Hindi kami nakakuha. Tapos yung budget namin, yung nakuha namin sa Pag-ibig, saktong-sakto lang po para sa Trastuzumab. Bumili po kami kasi wala pa po kaming hawak na guarantee letter para makabili from ibang government agency kasi nga po may 3 months po sa DSWD, hindi pa kami nakapunta sa Office of the President kasi nga po may mga financial constraints din po, hindi po kami mayaman. Ayan siya. So, ayun, yun nakakaano lang sa OncoCare kasi hindi mo maintindihan yung ruling. Sayang pa yung pamasahe. Ayan guys, later ulit, handito na yung ating sasakyan. Yan, hello again. Ayan, nandito na tayo sa ospital. Kanina pa tayo dumating. At ito pong nakikita nyo, last ko na po yan. Yan ang carboplatin. So, naipaliwanag ko na po ito na sensitive sila sa light, kaya sila merong cover, but yung kamay natin naka-cover. Ayan siya. Ayan. Iba po itong room natin ngayon, medyo malaki. Ayan, gumagana na po yung TV. Congratulations. Ayan, CR, tapos yung pinto palabas. Ayan, kasama pa rin natin siya si Bebe. Ayan siya. Ay, hindi makita. Ayan siya. Okay. Ayan. So, ituloy ko lang po yung doon sa sa PCSO, guys. Hindi sa PCSO. Sa OncoCare po yung na-experience namin. Hindi po kami nakakuhang gamot. Dahil naibigay ko lang sa inyo yung kadahilanan dahil may isa daw quotation doon na hindi nila tinatanggap. Which hindi ko po maintindihan kung ano yung sense nun kasi hindi naman po doon kukunin yung gamot kundi sa kanila at sila po yung na-aprobahan. Pero ganun pa man, anong bang magagawa natin yun yung ruling nila. Pero hindi naman po maganda din kasi layo po ng lugar. Tapos ganun lang po, inasahan na akala ko po nga namin hindi matutuloy yung session today dahil nga po kulang yung aming gamot. Pero meron pong nagbigay. Thank you po talaga sa silent donor na hindi ko po alam kung sino siya. So, hindi ko na rin pero maraming salamat po kay Sir Ian, kay Sir Jomar ng Metro Antipolo po. Sila po yung mga nurses dito sa chemotherapy infusion department. Ayun. Tapos, kay Dr. Daniel Leonardo. Yan po. Maraming salamat po dito sa libreng gamot. Talagang laking tulong po. Akala ko madedelay ako. Mabuti na lang po. At natuloy. Thank God. At may mga taong katulad ninyo na tumutulong po talaga sa mga pasyente. Maraming salamat po. Yan. Tapos nakausap din natin kanina na si Doktora. Ang mangyayari kasi supposedly magpapa-CT scan and to the echo na po ako. Magpapaschedule na po sana kami sa NKTI para matapos na yung procedure na yun. Pero nga po, dahil natuloy ngayon yung ating session, hindi po kami pinakancel namin yung schedule. Ngayon, sabi ni Doktora, tapusin na lang yung 6 pang-anim na chemo session bago kami magpa-CT scan at to the echo para po malapit kung maoperahan, medyo malapit-lapit po dun sa result dun sa operation. At saka dun sa gamot para active pa yung
Kaya pasalamat din po kami. Yung mga delays talaga, mga balakid, meron din siyang meron siyang purpose. Ayun. Pero ang galing talaga ng workings ni God. Kasi na-delay-delay din po kami dun sa CT scan na yun eh. Dahil malaki po yung kailangan na amount doon. 35,000 po kasi dalawa na sila. Hiningi lang po natin yun sa mga senador. Medyo natagalan po. Kakapuno pa nga lang po nun para sa procedure na yun. Kaya yun. So napaganda na rin kasi after na lang 6th session kung saan dapat may schedule na tayo ng operation, ito na po makikita magpapagawa. So ayun guys, kaya hopefully after 6 session maging favorable po yung resulta ng CT scan at na-schedule tayo ng opera. Nabigyan na rin po tayo ng referral dun sa mga possible na breast surgeon. Kaya titingnan natin. Kung may kakilala kayo guys na mura na para sa breast surgery, pwede niyo pong i-comment para po matignan namin at makakanvas kami. Ayun, so kung mga guys, again, inano ko po dito sa Metro Antipolo Hospital and Medical Center, naman sila, maganda po ang submission nila dito sa infusion center. Mababait po yung mga nurses, mga patient-centered po sila. Ayan, katulad po niyan, sila po yung nakahanap ng aming kulang na gamot at naibigay sa amin ng libre. Kaya maraming salamat. So, shout out kay Sir Ian at Sir Jomar po, mga nag-aalagang nurses dito sa amin kapag nagpapa-infuse kami. Tapos guys, kung naghahanap po kayo ng ng oncologist guys, medical oncologist na malalapit po kayo sa Antipolo area or sa Medical City, highly recommended po namin si Dr. Daniel Leonardo. Mabait po siya, magaling, tumutulong po talaga siya sa mga pasyente. Kaya guys, kung nandito kayo, malapit kayo sa area, affiliated siya sa Medical City, Fatima Medical and Hospital and Medical Center, at saka po sa Metro Antipolo Hospital and Medical Center. Ayan mga guys, hanapin nyo lang po si Dr. Daniel Leonardo. Yan po yung ating doktor. Kaya mga guys, kung gusto nyo ng doktora, team na patient-centered, yan po, highly recommended. Good morning again. This is another day po. So, day 1 kahapon, yung ating 5th chemotherapy session. Today is our day 2. Kasi after na ng 5th chemotherapy session. So, ayun, okay naman. Nakatulong po yung pag-exercise ko ng 3 times a day po dun sa ating kamay. Hindi masyadong nahirapan po yung si Nurse Ian si Nurse Jomar na itusok yung karayom para sa ating session. Nakaisang tusok lang siya, kaya natuwa naman po ako, hindi masyadong naging mahirap para sa kanya at hindi rin naging mahirap para sa akin. So, nag-exercise po tayo 3 times a day dito sa kamay natin na pinaglalagyan nila at ayan, maayos-ayos. Kaya, ayun guys, papasalamat ako doon sa smooth na pagpasok ng karayom. Although, may mga, ayun guys, nire-remind ko kayo, i-exercise nyo po yung kamay kung saan po kayo nilalagyan ng needle para sa transfusion mga guys, para po hindi rin kayo mahirapan at hindi sila mahirapan at hindi magkaroon ng maraming tusok-tusok. Lalo na po sa mga katulad ko na maninipis yung mga ugat. Ayan. Kasi naano po sila nasisira yung mga ugat. Parang brittle kasi yung ugat pagka po. Kaya kailangan i-exercise para tumibay sila. Ayan. So, yun guys. Gusto ko lang kayong i-remind na
na kapit lang po, huwag po tayong bibitaw. Ayan, bigyan natin ng chance, i-trust natin yung process. Ayan, kasi yan naman pong mga doktora natin, nag-aral ng matagal at nagdalubhasa sila dun sa treatment natin. Kaya, kapit lang po tayo sa proseso. At bawat ano po naman yan bawat turns ng ating gamutan, pwede nyo naman po yung i-ano sa ating mga doktor kung may kakaiba tayong nararamdaman o may na-observe kayo na iba, i-consulta nyo na po agad para malaman po nila na kung ano yung nangyayari sa inyo. Hindi rin naman po nila yung malalaman kung hindi nyo po honestly sasabihin sa kanila kung ano yung mga naramdaman yung side effect, yung mga observation nyo dun sa bukol, sa katawan nyo. Kailangan nyo po rin silang i-inform. Ayan. Tapos, ayan, wala yun. Siyempre, number 1 din po na lagi po tayong kumapit sa Diyos. Magdasal po tayo lagi. Ayan, dahil God works in miraculous ways. Maraming miracles, maraming ano. Ayan, tulad na nga nung lagi kong kinikwento sa inyo, like itong huli, akala namin hindi matutuloy yung 5th session dahil una sa lahat, hindi nga po kami nakakuha ng isang gamot. Hindi rin naman po marami yung pera. Ang katotohanan lang yan, guys, wala kaming source of income. Nagtinda-tindahan kami na maliit dyan sa harap, hindi naman po pag tinayo nyo yung tindahan agad, boom. So, tapos, hindi rin naman po kami employed as of now. Pero kahit ganun pa rin po, guys, tignan nyo naman po yung milagro ng Diyos. Nakakaraos naman po. Ayan, so may mga tumutulong na mga tao, yan, yung mga government agencies natin, nakakatulong, di ba po? Tapos yung mga tao nakapalibot sa atin, nakakatulong po sila, like yung mga nurses, na this time around, sila po yung naghanap ng gamot natin na i-donate ng libre, yung doxycycline. Magkano rin po yun? Around 10,000 po yan, yung gamot na yan. Tapos nag-grant din po yung sa pag-ibig natin, kaya nakabili pa tayo nung isang gamot na halagang, sa iba-iba po ang presyo nito, guys, pero yung nabilhan namin 26,100 plus po. Sa iba 28,000, sa iba 27, at yung sa iba mas marami pa po. So, ayun, guys, kaya panagdasalan po kayo sa Diyos. Alam kong hindi niya tayo pababayaan. Kung sino man po yung sa man po yung faith natin, doon po. Ayan. Tapos yung mga taong talagang willing na suportahan ka at saka tulungan ka, lagi pong may ganon. Kahit hindi po mismo sa pamilya nyo, merong iba po na ituturing kayong pamilya kahit hindi kayo blood related. Kaya ayun mga guys, mga ganong mga milagro po yun na dapat natin ipagpasalamat. Kaya guys, pay it forward. Kung ano yung natatanggap natin na kabutihan, siguro it's good naman to pay it forward. Kaya yun guys, simpleng-simple lang naman yung pwedeng mong gawin. Naging mabait ka rin sa iba. So yun guys, tapusin ko na yung ko rito. So, kita-kita na lang ulit tayo. Thank you sa patuloy niyong panonood ng mga journals ko, guys. And God bless you all. And remember to always be kind. Bye muna!